O kaugnay nga no ng lumabas na video ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico ay isa pong parang expert no ng siya po ay Chief Investigation Officer ng Silent Bytes Technology Incorporated. Ay kasi nga ito ay disclaimer lang ha. Ito po ang makikilala natin no. Via Zoom, interview natin siya si Brett Morales. Ito ay sinasabing siya ay cyber parang mga organisasyon ng cybersecurity kung saan ay inimbestigahan nga po niya no ang ilan sa mga lumabas na umano'y video ni Zaldico. No, siya ay si Brett Morales. Magandang hapon, sir. Ma'am, good afternoon din po sa iyo, ma'am, at sa lahat na po ng mga tagapakinig. Ito ay, ang sinasabi lang natin, ito ay personal yung assessment, no? Professional at independently na isang open source intelligence o OSINT analyst ka po and researcher, Brett Morales. Tama po ba? Yes po, ma'am. Isa po akong open source intelligence analyst. Yun po yung ang tanging trabaho po, ma'am, is syempre i-debunk lahat ng mga misinformation, disinformation, malinformation. Tinitrace yung mga tao behind sa mga hacking, scamming. Maraming pa po, ma'am. Background checking, profiling, at iba pa po. Medyo malawak po yung pagdating sa OSINT po, ma'am. Okay, eto, sinasabi nyo ay wala kayong political affiliation. Ang layot nyo lang ay mapigilan ang misinformation, disinformation at malinformation ngayon lalo sa social media. Yes po, ma'am. More likely kasi po ang mga tulad ko po, ma'am, when it comes to technology, dapat kami po yung mga nangunguna na para itama yung mga nakikita or mga kumakalat na mga misinformation. Kaya po doon sa recent post ko po kung saan kinumpare ko yung original video na post ni Zaldico sa kanyang official page at dalawang social media account at yung post ng mga ibang for example political blogger page na kung saan mga anon po. Similar yung ginawa nila pero may mga dinagdag na mga hindi naman makikita or maririnig po doon sa mga previous na mga post. Pero ito po ay kumuha ng isang malaking attention kung saan meron na pong 11,000 na mga shares, 10,000 plus na mga comments or 11. So medyo nakaka-worry po siya lalo na po sa trabaho ko na ang dami po talagang na-scam, na-hack at saka syempre naloko talaga when it comes to this kind of generated AI po. Unahin muna natin na Sir Brett, no? Etong muna na sinasabing social, ito yung parang, ang tawag doon, yung account na talagang legit. Tama ba ni Zaldico? Yung pinost niyang video doon ay, kasi ang daming lumalabas na video ni Zaldico. Ang problema nga lang, baka iba-iba na, baka gumawa ng AI, sabi niyo nga, at magbigay ng mensahe doon na makapagpagulo, no, makapagpa-impluwensya sa ating publiko. Ngayon, yung kanya bang pinost sa kanyang official social media account ay matatawag bang AI o legit naman po? Actually po, sa post po ni Zaldico, bilang po isang OSINT analyst, professional lang din po, is real po yun. Kasi po, yung mga information na na-post niya, lalong-lalo na po sa X po or Twitter, ay maaari pong makagawa tayo ng isang hypothesis or pwedeng matrace kung saan yung whereabouts niya, which is yun po yung mga ginawa ko. Meron po tayong makakuha ng mga metadata at saka sa visual mismo, makikita natin yung mga bagay na hindi kaya ng AI. Yung tulad ng, kasi halimbawa, natatawa ako sa isang post, lalo pa yung mga pusa, mga aso, yan talaga yung mga algorithm. Pero mamalay-malay ko na lang ay AI pala. So, yun na nga, kahit pa hindi kay Zaldico, ano yung masasabi natin visually, kailangan nating tandaan o yung nakita nyo doon sa kanyang post kung bakit nyo sinabing legit yun at hindi AI. Okay po, ma'am. So, meron po akong binigay na kung saan or na-post
para po mas maintindihan na i-compare po natin yung AI at saka original. Mhm. Sa left image po ng post ko, yun po yung original. Yung right side naman, yun po yung fake. So, ang una pong gagawin po talaga dyan, ma'am, is visual. So, hindi po kailangan ng tools. Yan po yung mga gumagawa kasi ako ng research ngayon kung saan ituturo ko in the future sa mga trainings, upcoming trainings ko, kung saan hindi kailangan ng mga technology para ma-spot yung mga AI. Alam kong mahirap pero meron pong way. Una, visual. Mhm. Yung original po na mga yung original clip or video po, andun po yung mga lines po. Katulad ng buhok na to, kahit konti lang. Mhm. Pagdating po sa AI, ma'am, magiging clean na po to. Mawawala tong makukunting buhok na to. Oo, 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 oo. Mayroon po mga lines dito. For example, itong sa jacket ko, mawawala po yan. Meron po mga konting na mga lines, texture, Mhm. and then pangalawa po sa tone. Mhm. For example, ako po ngayon medyo mabilis akong magsalita. Kapag bumagal po ako at saka meron pong mga word, for example, missing head. Parang ganun po siya. Mhm. Mhm. Hindi na po siya. Mga spot po. Yung gagawin po natin is spot the red flags. Iba pa po yung breathing, yung behavior, yung iba pa ulit-ulit po yung galaw. For example, mga ganito din. Mga limited lang po siya. So, makikita po natin sa bagong post ni Sir Art Samaniego kung saan ginaya niya po yung tatlong gumawa siya ng iba't ibang version ng mga AI po. Mhm. 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 So yung movement irregularities, doon po sa example ko, andun po yung makita yung missing hairlines, yung jaw po, hindi magkaparehas na mga ngipin. More likely kapag AI po, magkaparehas po lahat ng ngipin nila. Kompleto po yan lahat. Pero Kasi sa original, oo. kung mga medyo mayroong lag, mayroong tatlo lang o ganun. Oo. Kaya pala, no, may nagsasabi na parang bungi daw, bungal daw yung si Zaldico na isang post, yung isa naman ay hindi. So yun nga, marami bang postings ng mga Zaldico videos ngayon, Brett? Sobrang dami po, ma'am. More likely, ito po yung gusto kong i-explain kung bibigyan ako ng 1 minute lang or konti lang. Okay lang. Kasi ang problema kasi Brett, 'di ba? Kasi yung na-generate from AI or inedit, pwede kasing maggawan siya na magsasabi siya ng mga mensahe, no? Pampagulo or parang magi-influence sa publiko. So, ano yung mga napansin mo sa mga AI na generate na yon, no? Peking, sabi mo nga, Zaldico videos. Yes po, ma'am. Para po sa isang, syempre, free at parang free learning sa rin po, para mas maintindihan po ng lahat, yung AI po talaga, isa po itong teknolohiya kung saan ginagamit natin para gumawa ng content. May 4 na katangian. Yung text po, yung text po kung saan ChatGPT, gagawa tayo ng mga articles. Yung image, pwede rin ChatGPT, pero pinakamaganda yung DALL-E at Midjourney, kung saan mag-generate tayo ng mga larawan. Yung video, pwedeng gumawa ng short clips, and then yung audio, which is ito yung ginagamit ngayon sa mga hindi talaga parang ma-detect mo na fake siya. Ito yung 11 Labs, pero mahal po yan. So, sa 4 na katangian na po to, kaya tong gumawa ng deepfake. Ang deepfake po, ma'am, ay isa pong uri or generated po na pinapalitan or ginagaya yung boses ng tao, galaw, at saka yung parang talagang ikaw yan. So, syempre naman po, ma'am, ang gusto ko lang po i-highlights din po, yung bots. Bakit po? Yung bots po, saka yung tinatawag nating trolls, yun po siya, ma'am. So, oo. Brett, ganito, magagap lang tayo, no? Oo. Babalikan ka namin. Mamaya, alamin natin mula kay Brett Morales, isa pong Chief Investigation Officer ng Silent Bytes Technology Incorporated, how to spot an AI-generated post. Oo, para matulungan tayo, para naman hindi tayo mabiktima ng misinformation. Ayan, wag mo kami iwan, Brett Morales. Marami pa tayong aabangan sa pagbabalik ng ATM. Anong take mo?